Sige, kain at inuman na tayo. Hindi nakasuot ng uniforme si manager ngayon. Ang ganda. Parang artista. Talaga. Mas gwapo kaysa sa mga lalaki sa pabrika. Kaya pala si Sofia. Namumula ka kapag nakikita si manager, di ba? Di ba? Ay, huwag kang mahiya. Anak ng opisyal ang manager natin. Nag-aral pa sa ibang bansa. Pwede sanang manatili doon, pero pinili niyang bumalik para sa bayan. Sino ang hindi maa-attract sa ganoong klaseng tao? Di ba? Tumigil ka na, ayaw ko nang kausapin ka. Salamat sa inyong lahat, sa inyong pagsisikap nitong nakaraang taon. Ang bonus ng lahat ngayong taon ay dodoblehin. Basta't makakapit lang ako sa manager. Gusto kong umangat sa buhay. Manager. Hindi si Maria ang una na babaeng umakit sa manager. Ay, gwapo. Bakit ang itsura mo ay kamukha ng manager namin? Naku, ang lakas ng loob ko. Nakipagtalik pa ako sa manager. Halos nakalimutan ko na ang nangyari kagabi. Kung kumalat ito, siguradong iisipin ng lahat na ako ang nanligaw. Mababaon ako sa chismis. Anong ginagawa mo riyan na parang nagkukubli? O wala akong ginagawa. Mauna na ako. Kailangan ko pang pumasok. ₱900. Hindi ba't kwarto ito ng plant manager? Baka kagabi, silang dalawa. Hindi pwede. Hindi nga ako pinansin ng plant manager. Paano pa kaya itong Jolags na to? Ang kakaiba. Bakit ang pagod na pagod ko? Baka hindi pa naginip ang nangyari kagabi. Secretary Zhao, imbestigahan mo kung sino ang wala sa kwarto kagabi. So, hindi alam ng plant manager kung sino ang kasama niya kagabi. Kung ganun. Ate Yang, yung design para sa bagong koleksyon ngayong taglagas, tinanggihan lahat ng plant manager. Pangatlong draft na itong isinumitin namin. Ano bang nangyayari? Minister Yang, tungkol sa bagong koleksyon ngayong taglagas, may sarili akong mga ideya. Pakitingnan ninyo po. Ang galing naman, nag-drawing na rin pala ang isang trabahador sa pabrika ng disenyo. E di kami. Malapit nang mawalan ng trabaho. Yang, kung hindi kayo kontento, maaari kong kunin ito. Hindi naman kailangang mang-insulto. HMPH. Ano naman kung ininsulto kita? Tignan mo naman kung ano ang kalat na iginuhit mo. Tapos ipapakita mo pa para mapahiya ka lang.
Payo ko sa'yo, umuwi ka at maligo ng maayos, para mawala ang amoy probinsya mo. Huwag kang mag-drawing ng basura, at tawagin mong disenyo. Isang probinsyana lang. Anong alam niya sa disenyo? Si NJ, yang namin, ay nag-aral sa ibang bansa ng 3 taon. Isa siyang disenyador na galing abroad. Kami rin ay mga profesional na graduate. Ikaw, isa ka lang. Trabahador sa pabrika na walang pinag-aralan. Ganoon lang. Tama. Sofia, bumalik ka na lang sa linya ng produksyon, at doon ka magtagumpay. Baka sa huli may buttons kang makalimutan tahin. At mapatalsik ka. Ha 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 ha. Binabalaan kita. Ang departamento ng disenyo ay hindi lugar para sa isang probinsya ng tulad mo. Ang lugar na ito. Huwag kitang makita rito. Sa bawat salita mo, puro probinsyano, puro probinsyana. Balikan mo ang 3 henerasyon, hindi ba't magsasaka ka rin? Na nakaharap sa lupa, ano ang pinagkaiba natin? At saka, bakit hindi pwedeng magkaroon ng alam sa disenyo? Ang mga taga-probinsya. Ano ba ang alam mo sa disenyo? Tignan mo ang suot mo, napaka-jologs. Ang mga damit na ginagawa sa pabrika namin ay ibang-iba. Iyon ay para i-export sa mga dayuhan, mga sikat na brand, mga mamahaling produkto. Hindi tulad ng mga damit sa palengke ninyo sa probinsya, na tig 3 piso lang ang isang set. Yang, talagang walang utang na loob si Sofia. Ang pagiging trabahador niya sa pabrika ay talagang ang pinakamagandang trabaho na mahahanap ng isang magsasaka tulad niya. Paano naman, pwede pa siyang umuwi sa baryo at mag-asawa. 3 taon, 2 anak. Ha 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 ha. Ha ha ha. Humingi kayo ng tawad. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, pinapatawad ko kayong mag-sorry sa akin. Teka, nakakatawa talaga. Ako, ang lead designer ng Chaoyang Garment Factory. Pinapapologize mo ako sa'yo. Sofia, hindi mo ba alam ang panganib? Alam mo ba si Ate Yang, isang salita lang niya, tanggal ka na sa trabaho. Hinihingi mo pa ng apology si Ate Yang. Ang tama at mali, hindi yan tungkol sa estado mo. Ininsulto ninyo ako. Mali kayo, dapat kayong humingi ng tawad. Binigyan ka ng pagkakataon, ayaw mo pa. Isang manggagawang babae sa ilalim. Nagmamalaki ka pa sa design department. Sofia, hindi mo ba talaga alam kung ano lang ang kaya mo? Naglakas loob kang mag-ingay dito sa design department. Supervisor Zhao. Ang mga manggagawa ninyo sa assembly line, ngayon, nagmamataas pa sa aming design department. Ang bagay na ito, dapat ba akong bigyan ng paliwanag? Ate Yang, hindi marunong ang nasa ilalim. Papapologizehin ko siya sa'yo. Pwede ba yon? Hindi ka pa magsusorry. Ano ba ang estado mo? Naglakas loob kang makipag-away kay Supervisor Yang. Wala akong kasalanan, hindi ako magsusorry. Sofia, kung tama ang alala ko, nanay mo nakaratay pa rin sa kama, di ba? Wala nang food stamps ngayon. Paano kung mawalan ka ng trabaho? May panggamot pa ba ang nanay mo? Pinagbabantaan mo ako. Ngayon, lumuhod ka at magmano ng 3 beses kay Supervisor Yang. Ang sahod mo ngayong buwan, ihandog mo kay Supervisor Yang. Makikiusap pa ako para sa'yo, para makapagpatuloy ka sa trabaho dito. Ahahaha. Hindi ko isusugal ang buhay ng nanay ko, para lang ipagtanggol ang kahabag-habag kong dignidad. Bilisan mo, pagkatapos mong magmano, tapos na ang usapan. Supervisor Zhao. Sa tingin ko, si Sofia, isang PROMD na mayabang. Hindi naman siguro, isasakripisyo ang sariling dignidad para sa nanay niya. PROMD, nagmamalaki pa ng dignidad. Nakakatawa talaga. Mano. Mano. Bilisan mo, mano na. Bilisan mo. Mano na. Yuko. Bilisan mo. Yuko. Boss. Anong ginagawa ninyo? Boss, tamad sa trabaho tong babaeng manggagawa sa linya. Hindi ginagawa ng maayos ang trabaho sa linya. Walang utang na loob. Dumating dala ang mga disenyo. Gusto niyang umangat agad. Ayoko lang nagayahin siya ng ibang manggagawang babae. Gayahin siya. Kaya pinagalitan ko siya. Tama po, boss.
Isang babaeng manggagawa lang siya sa linya. May daladalang mga basurang papel. Sabi niya, disenyo para sa bagong koleksyon ng taglagas. Nakakatawa talaga. Ano nang alam niya sa disenyo? Hindi ba't sinasayang lang niya ang oras natin? Boss! Ito yung si Sofia. Hindi niya alam ang lugar niya. Pinipilit niyang pumunta sa departamento ng disenyo. Ang propesyon ng taga-disenyo ay napakataas. Hindi yan trabaho para sa isang babaeng manggagawa sa linya. At saka, wala siyang pinag-aralan. Ano nang magandang maididisenyo niya? Sofia, ipaliwanag mo ang konsepto ng disenyo mo. Boss, anong alam niya sa disenyo? Huwag mo silang pansinin. Sabihin mo lang. Ang konsepto ng disenyo ko ay Chinese style. Isasama ang estilong Tsino sa mga dekorasyon ng damit. Ang pang-itaas, gagamit ng sutlang satin. Ang kwelyo ay gagamit ng pitzel ng cheongsam bilang dekorasyon. Nakakatawa. Ang uso ngayon ay western. Basura ang disenyo mo. Bakit kailangan nating sumunod ng sunod sa kanluran? Maganda rin naman ang mga bagay mula sa ating mga ninuno. Nag-aral ka ba ng disenyo dati? Hindi. Wala siyang pinag-aralan. Gusto pa ring pumasok sa departamento ng disenyo. Umuwi ka na lang sa linya. Magtrabaho ka na lang bilang manggagawa sa linya. Wala siyang pinag-aralan, pero mas magaling siya kaysa sa inyong mga honor student. Ang mga disenyo niya. Ang pinaka-nagustuhan ko sa mga bagong disenyo. Para sa taglagas ngayong taon. Boss, pinupuri ba niya ako? Imposible. Kahit kaming departamento ng disenyo, ay hindi pa nakakagawa ng bagong disenyo. Isang manggagawang babae lang siya. Paano niya magagawa yon? Tama po, boss. Isang manggagawa lang siya. Sa linya. Bakit niyo po siya binibigyan ng ganyang importansya? Desisyon ko na yan. Sofia, bukas, pumunta ka sa departamento ng disenyo. Opisyal ka ng magiging taga-disenyo. Boss, ang departamento ng disenyo, ang pinakamahalagang departamento sa pabrika. Si Sofia, isang manggagawang babae na walang kahit anong karanasan. Bakit siya papasok para magtrabaho? Sa pabrikang ito, ako o siya? Hindi ko kailangan ng pahintulot mo. Ang pabrika ng damit ko ay hindi nangangailangan ng taga-disenyong mapagmataas, lalong hindi nangangailangan ng taga-disenyong humahanga sa banyaga. Ang head ng disenyo ay pipili ako ng iba. Imposible. Disenyador ako, galing ako sa ibang bansa. Tara na. Paano nila ako papalitan? Tungkol naman kay Zausi, simula bukas, magtatrabaho ka sa ground level. Yung mga tumanggap ng pabor sa'yo, kasama silang bababa ang ranggo. Para magsilbing babala. Tara na. Bakit hindi ka pa nagtatrabaho? Manager, salamat. Pamilyar ang pakiramdam ko sa kanya. Manager, pwedeng bitawan mo muna ako. Parang nakita ko na ang hikaw mo saan man. Ah, baka ako. Binili ko lang sa daan, pangkaraniwan lang. Kaya ba siya kagabi? Mamaya, pagkatapos ng trabaho, pumunta ka sa opisina ko. Direktor. May babaeng gustong makipagkita sa'yo. Sabi niya, siya raw yung babae noong gabing yun. Papasukin mo. Ikaw yung babae noong gabing yon? Itong hakaw na ito. Naaalala mo pa ba? Paano naging nasa iyo rin itong hikaw? Imported itong hakaw na ito. Dalawa lang kaming may ganito, ako at si Sofia. Regalo ko rin kay Sofia yung kanya. Ayaw bang aminin ng direktor? Ako, isang dalisay na dalaga, nawalan ng dangal ng ganito lang. Paano na ako mag-aasawa sa hinaharap? Pasensya na. Kasalanan ko, lasing ako kagabi. Bahay, coats, pera. Anong gusto mong bayad pinsala? Kaya kong ibigay lahat yan. Hindi pera ang dahilan kung bakit ako narito. Ako, isang babaeng malinis ang pagkatao, naapi mo. Gusto kong pakasalan mo ako. CJ,
Kung ikaw nga yung babae noong gabing yon, maaari tayong magkasundo. Pero kung hindi ka, yung babae noong gabing yon, kapag kumalat ang ganitong usapan, mahihirapan ka rin. Hindi lang basta nawalan ng dangal. Hindi mo pa ako pinaniniwalaan. Ano pa ang saysay ng buhay ko? Ganito na lang, dumaan ka muna sa bahay ko. Pinatira ako ng direktor, direkta sa bahay niya. Darating na ang magandang buhay ko. Sige, Gabriel, maghahanda na ako. Direktor, bagong clue. Ayon sa waiter ng hotel, nakita niya yung babaeng pumasok sa kwarto. Kagabi, yung babaeng pumasok sa kwarto ko, siya ba yon? Tingnan mong mabuti. Siya ba? Tama, siya nga. Hoy, Maria, tutulungan kita. Yung pinanggako mo sa akin, 20,000 kahit piso, hindi pwedeng kulang. Huwag kang mag-alala, yung 20,000. Para sa magiging ako sa hinaharap, wala yan. Sofia. Yung magarang buhay sa huling kalahati ng buhay mo. Hayaan mo akong makinabang para sa iyo. Manager, ano po ang pakainin niyo sa akin? Pagkatapos mong magtrabaho ngayon, ilipat mo ang workstation mo sa opisina ko. Yung bagong produkto ngayong taglagas, ako mismo ang magbabantay. Ha? Yung nangyari kahapon. May kasalanan din ako. Mas mabuting aminin na lang natin. MS, Maria, huwag ka nang umalis. Kailangan ko munang mag-report muna sa manager. Magiging may bahay na nga ako ng manager. Ano pa ang ire-report? Talagang hindi pwede, MS, Maria. Ayaw na ayaw ng manager yung basta-basta pumapasok sa opisina niya. Ayos lang. Manager Kin. Ako, may gusto akong sabihin sa iyo. Anong ginagawa ni Sofia dito? Kung makikita ako, tapos na ako. Bigla kong naalala, may importante akong gawain sa bahay. Mauna na ako. Sir, Anong nangyari? kanina pa masayang-masaya si Maria. Sabi niya, magdadala siya ng hapunan para sa inyo. Nagbanggit pa nga siya tungkol sa engagement. May fiance na pala siya. Kung ganon, yung ginawa ko kagabi, parang naging kabit na ako. Naiintindihan ko. Ilagay mo na lang dyan. Magtrabaho ka na. Sige. Sofia. Ha? Ano nung sinabi mo sa akin kanina? Wala naman. Sir Gabriel, gusto ko lang magpasalamat sa pagsaklolo sa akin sa design department. Walang anuman. Magtrabaho ka ng mabuti. Para magmalaki tayong mga taga-probinsya. CJ, kung ganon, Sir Gabriel, mauna na ako sa trabaho. Engan. Palagay ko, may girlfriend na siya. Kung malalaman niya yung nangyari kagabi, tapos na ako, hindi pwede. Dapat hindi niya malaman. Ako ang inaasahan para sa gamot ni Mama. Nalipat na ako sa design department. Magiging designer na ako. Saan ka pupunta? Mag-aasawa na ako. Pinapalipat ako ng asawa ko sa mansion niya. Mula ngayon, ikaw na ang bahala sa sarili mo. May gusto akong pag-usapan sa iyo. Sa totoo lang, nung gabi ng anniversary, kami ni Sir kami. Siyempre, hindi mo pwedeng sabihin sa kanya. Narinig ko, malapit na siyang ikasal. Kung malaman ng fiancé niya, mawawalan ka ng trabaho. Naiintindihan ko, hindi ko sasabihin sa iba. Ikaw ang masisira ang pangalan sa ganitong klaseng usapan. Dapat itago mo yan. Sofia, para sa ikabubuti mo ito. CJ, Maria, susundin ko ang payo mo. Nga pala,
Nalipat ako sa design department at ikaw naman mag-aasawa na. Doble ang saya. Dapat mag-celebrate tayo ngayong gabi. Ang tanga talaga. Kung makukuha mo ang isang tulad ni Gabriel, isang beses lang sa buhay mo, ang pagkakataong to, huwag kang magalit kung hindi ko naisipin ang pagkakaibigan natin. Maria, tutulungan kitang maglipat ng gamit. Bakit siya nandito? Siya ba ang fiant mo? Pamilyar yung boses niya. Boss, may isang batch ng tela na kailangan mong tingnan. Napaka-urgent ito. Maghanap ng isang tao na magdala kay Maria sa aking tirahan. Sige. Assistant Liu. Narito ako para makita si Maria. Kayo na ang mag-usap, ako muna ang magluluto. Ayokong maging masyadong mapansin. Bukas, ako na lang ang pupunta. Magpaantay ka lang ng isang tao sa baba para sa akin. Kumusta, Maria? Ito na ang lugar na titirhan ko mula ngayon. Uunlad na ako. Kailangan kong maging ang asawa ni Gabriel. Hindi ko hahayaan ang sinuman na sirain ang aking kaligayahan. Narinig ko, nababalang ang posisyon ni Manager Yang. Dahil lahat yon sa babaeng yan na si Sofia. Basta tulungan mo akong paalisin si Sofia sa Chaoyang Garment Factory. Ibabalik kita sa dati mong posisyon. MS, Fan, ikaw ang girlfriend ng boss. Sundin ko lahat ang sinasabi mo. Oo nga pala, hindi pa kami kasal ni Gabriel. Ayokong malaman ng maraming tao ang relasyon namin. Baka may inggit. MS, Fan. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Sige. Boss, ito ang bagong disenyo ko para sa autumn collection. Tingnan mo. Maganda. Bonus ng kalahating buwan para sa'yo. Salamat, boss. Hello. Boss, may problema. Ang mga damit natin, na-report na may sira, lahat ibinalik na. Ano? May problema sa mga damit. Anong problema sa damit? Sige, isasama ko ang designer. Manager, dumating ka na rin. Halos lumuhad na ako kay Kinatawan Wang. Bago siya umupo para makipag-usap. Ano ang nangyari? Kasalanan ni designer Sofia. May problema sa sample dress na dinisenyo niya. Dinala ni Kinatawan Wang ang sample ni designer Sofia para sa mass production. Lahat ng damit ay nasira. Anong nangyari? Hindi magkakamali ang sample dress ko. Bukod pa rito sa pagsusuri man o sa tela, naayos ko na lahat kay Department Head Yang. Nang maaga. Bakit hindi ko naaalala yon? Malinaw na inabuso mo ang tiwala ng manager. At dumiretso ka sa pagpapadala ng sample kay Kinatawan Wang. Ngayon, gusto mo akong pagbuntungan. Hindi pwede. Sa madaling salita, hindi magkakamali ang sample dress ko. Ang ibig mong sabihin, problema sa kalidad ng pabrika namin. Ang aming pabrika at kayo ay hindi rin naman unang beses magtutulungan. Wala pang nangyaring pagkakamali. Balita ko naman, may alitan kayo ni Department Head Yang. Baka sinasadya mong pahirapan si Department Head Yang? Wala akong ganoon. Nagkakalat ka. Narito ang ebidensya. Hindi ka makakatanggi. Manager Chin, ang pabrika ninyo ay dapat nang ayusin. Isang maliit na designer lang
ay nakakapangyarihan na pala. Sofia, ano talaga ang nangyari? Mali. Mali ang damit na ito. Mali ang damit na ito. Hindi ito ang disenyong ginawa ko. Ang tela na ito, hindi kailanman umorder ang pabrika namin. Sofia, anong sinasabi mo? Ito ang order ng pabrika ko. Ang pangalawang klase ng telang ito, hindi kailanman pumasok sa pabrika namin. At saka, sa unang tingin sa pagkakatahi, mukhang katulad nga ng disenyo ko. Pero ang mga gilid at disenyong bordado ko, mas masinop at detalyado. Elena, ikaw ba ang nagtipid at nagbawas ng materyales? Nagkikikbak ka ba ng patago? Ang kapal ng mukha mo. Manager, masasabi ko po, hindi po ito, damit mula sa pabrika natin. Aalamin ko ang katotohanan dito. Tapos na muna ito ngayon. Ha, hindi pwede. Ngayon, dapat mong alisin si Sofia, o kaya, tapos na, ang ating pakikipagtulungan. Sasabihin ko sa'yo, Gabriel, marami pang pabrika sa labas, ang gustong kumuha ng materyales namin. Kung hindi lang dahil kay Elena, hindi kita uunahin. Dahil kay Elena. Oo, Kung ganoon, Elena, ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong gawin ngayon? Siyempre, alisin mo si Sofia, ang babaeng itong nanggugulo. Alisin siya para magdisenyo ka ng bagong koleksyon para sa Taglagas. Talaga. Panaginip lang yan. Ikaw, ang tanggalin. Manager, huwag kang mag-alala. Makakahanap ako ng bagong supplier ng materyales. Hindi ko hahayaang magsara ka. CJ, hintayin ko yan. Si Gabriel, ang taas ng tiwala niya kay Sofia. Mukhang hindi na siya dapat magtagal dito. Ano ba ang dapat kong gawin para mapalayas ko si Sofia? Kapag nahayag ang katotohanan, wala na ako. Anong ginagawa mo dyan na nakatanga? Bilisan mo ang pagpapalit ng sapatos ko. Ang bagal-bagal mo, nasaktan mo ako. Talagang halatang probinsyana. Walang kwenta. Ano ba ang silbi mo? Maria, anong ginagawa mo? Gabriel, nakauwi ka na. Okay lang po ako. Si Aling Chering, simula bata pa ako, siya na ang nag-aalaga sa akin. Para sa akin, parang kapamilya ko na siya. Hindi ko nga magawang pagalitan siya. Paano mo siya nagawang pagmalupitan ng ganyan? Ate Zhang, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Bukas, ipapatawag ko ang doktor, para tingnan ka. Sige. Siya, Oli. Natakot ako sa'yo kanina, ang sanggit mo kasi. Gusto ko lang kasing makita mo ako, na maganda at maayos ang itsura. Kahit gaano kaganda ang itsura ng isang tao. Kung pangit naman ang ugali, wala ring silbi. Pasensya na, hindi na mauulit. Pagod ka siguro sa maghapong trabaho. Tulungan na kitang magpalit ng damit. May asikasuhin pa ako, uwi muna ako sa pabrika. Manager Zhao, yung sinasabi ko sa inyo, tungkol sa supply ng raw materials, ano na po ang pasya ninyo? ay, huwag kang magmadali, mag-order muna tayo ng pagkain. Ito, lahat ng 12 putaheng ito, orderin natin. Manager Zhao, 2 tao lang tayo, hindi naman kailangan ng ganito karaming ulam. Yung mga raw materials na kailangan mo, maaari kong ibigay sa'yo. Pero bago iyon, gusto ko munang turuan ka ng leksyon sa buhay. Ano po? Xiao Cheng. Magaling ka, at hinahangaan ko iyon. Pero dito sa ating maliit na bayan, ang pagnegosyo, iba sa labas, kailangan pa rin sumunod sa mga patakaran. Xiao Cheng. Si Kinatawan Wang, ang pinaka-edukadong tao, sa ating samahan ng mga negosyante. Makinig ka sa akin. Mag-alay ka ng baso kay Kinatawan Wang, at humingi ka ng tawad. Tapos na ang usapang ito. Ayaw mo pang uminom ng alak. Mukhang wala na tayong pag-uusapan. Sofia, ano pang hinihintay mo?
Ako ba ang hindi karapat-dapat sa'yo, Sofia? Mag-aalay ka ng inumin sa akin? Yung ibang mga patakaran dito sa bayan, hindi ko alam. Pero yung mga patakaran sa pag-inuman, alam ko, kapag babae ang nag-aalay ng inumin sa lalaki, 1 baso ang iinumin ng babae, 2 baso naman ang lalaking inalukan. Kinakaya mo ba, Ginoong Wang? Anong hindi ko kaya? Dito sa bayan, sino ang hindi nakakaalam na si Lao Wang ay hindi nalalasing? Tara, CJ, kung matatalo ka ngayon, kailangan mong ituloy ang pakikipagtulungan ko kay Manager Zhao. At ipadala mo ang pinakamagandang tela sa pinakamababang presyo sa ating pabrika. Ano sa tingin mo? ay, etong batang to, may lakas ng loob ah. Kung maiinom mo ako ngayon, ituturing kitang isang tunay na tao. Kasama na rin ang sa akin. Ay, sumasakit ang tiyan ko. Hintayin mo muna ako. Babalik ako agad. Hoy, hindi pwede. Kapag umalis ka sa lamisang ito, Ibig sabihin tinatanggap mo ang pagkatalo. Tumatanggap ako ng pagkatalo. Talo na ako. Talo. Bukas, magpapadala ako ng tao para ihatid ang mga paninda sa'yo. Aray. Malakas pala ang kapit ng batang to. Manager Zhao, ibig sabihin tuloy na ang ating order. Sige. Maaari ba akong mandaya sa isang batang tulad mo? Manager, naayos ko na ang order. Ay, basa-basa. Ginoong Qin, umuulan na. Bakit hindi ka nagpayong? Tumigil ka nga, huwag kang magulo, baka mahulog ka. Gets ko na. Ginawa mo akong payong. Kapag nakasakay ka sa akin, hindi ka na mababasa. Ang talino mo talaga. Kung magsasalita ka pa, ibababa kita. Huwag. Sabi ng nanay ko kapag babae, kapag lasing, baka makidnap at ibenta. Hindi mo ako pwedeng iwan. Eh bakit ang tapang mong uminom? Para lang sa negosyo eh. Tingnan mo, nakakuha naman ako ng order. Ganito ka magpakahira para lang sa isang order. Ikaw na napakabuting manager. Hindi ko hahayaang malugi ka dahil sa akin. Sophia, saang dorm ka nakatira? Sophia. Ang tamang-tama ng timing mo, ngayon ka pa nagising. Sophia. Ang bango mo. Parang nung gabing iyon, ang bango-bango mo. Ano nung sinabi mo? Sabi ko, ang bango mo, manager. Hindi naman mabaho. Manager, Anong nangyari? nandito na po ang girlfriend ninyo. Maghahatid daw po ng merienda. Papasukin mo siya. Anong ginagawa ni Sofia dito? Gabriel. Dinadalhan kita ng merienda. Bakit nandito si Sofia?
Lasing si Sofia sa inuman. Pinatulog ko muna dito. Maria, ito ang opisina ko. Huwag ka nang pumunta rito kung walang importante. Ayaw mo ba sakin? Alam kong hindi ako karapat-dapat sa'yo dahil sa pinanggalingan ko. Bitawan mo. Ayoko. Boss. Boss. Nakakaabala ba ako sa date ninyo? Wala yon, gabi na. Pauwiin kita, si Assistant Liu ang maghahatid sa'yo. Buti na lang si Sofia, ay hindi nakita ang mukha ko. Kung hindi, kung malaman niyang pinalitan ko siya, hindi niya ako palalampasin. Boss. Boss, parang, kapag nakikita ka ni Sofia, nagiging seryoso ang mukha niya. Nag-iisip ka lang, ganoon lang talaga siya, hindi siya palangiti. Kuya Daniel. Sofia, Kuya Daniel, alam kong pupunta ka dito, sa lungsod para hanapin ako, kaya dito ako naghintay sa'yo. Sofia, ang tagal natin hindi nagkita. Pumayat ka. Sa tingin ko, si Sofia, ay hindi ka talaga gusto. Sofia. Sino siya? Bakit hindi mo nabanggit? Ah, si Daniel yon. Siya ang unang nakapagtapos sa kolehiyo sa barangay natin. 985 pa. Ipinagmalaki ng buong barangay. Kumusta? Ako si Daniel. Ako si Gabriel. Graduate ako ng Cambridge University. Anong klaseng universidad yung Cambridge University? Ang Cambridge University ay ang pinakamagandang universidad sa VOA. Nag-produce na ito ng 88 na Nobel laureate. Kuya Daniel, ang galing mo, ang dami mong alam. Sofia, matagal ka nang nagtatrabaho, hindi ka pa nakakapasyal sa lungsod. Halika, ipasyal kita sa downtown. CJ, sakto, pwede akong bumili para kina lolo at lola ng 2 cassette recorder. Manager Gabriel, pwedeng mag-half day leave ako. Ano ba talaga ang relasyon niyong dalawa? Magkasama kaming lumaki ni Sofia, mula pagkabata. Wala sa akin ang approval ng leave. Ang ibig sabihin ni Manager Gabriel, pwede na ako. Tara na. Para bang magkaibigan ba sila? Hindi. Para silang nagliligawan. Eh di ano pang hinihintay natin? Ha? Ihanda ang sasakyan, sundan natin sila. Okay naman, mabait naman sila sa akin. Ang init-init naman ng panahon, bakit pa kayo naglalakad-lakad? Eh kayo naman po, tahimik na sumusunod sa likod. Ang commercial district ko, para lang ba sa pag-ibig? Ang commercial district ninyo. Hindi naman bawal magmahalan, di ba? Hoy, Tay, huwag kang tumingin-tingin dyan. Mga sapatos sa tindahan namin, dekalidad, dyan ka na lang sa tiyang sa harap. Pasensya na, aalis na ako. Manager, nagbalik na ako sa trabaho. Masaya ba ang bakasyon mo? Masaya ako kasama si Kuya Daniel. Kaninang umaga may expo akong dinaluhan. May binigay na sapatos. Sakto sa sukat mo, suotin mo na. Ito ba, yung, na hindi ko mabili kaninang umaga? Ang bait-bait naman ng manager. Samantalang ako, sinamantala ko siya. Sofia, ang sama mo. Oh, nga pala. Salamat sa iyo tungkol sa raw materials. Naayos na. Ngayong gabi, ilibre kita. Ha? Daniel. Sofia. Ito ang lola mo. Pinapadala niya itong mga itlog na native.
Ito, Ito ang high heels na regalo sa akin ng manager namin. Sophia, ang bait naman ng manager mo sa'yo. Gusto kaya niya sa'yo? Siyempre, hindi. May fiance na siya. Siguro. Mabait lang siguro siya. Nga pala. Ang dami nang ang binigay sa akin ng manager. Dapat siguro akong magbalik ng regalo. Manager, gusto na gusto ko ang high heels na ibinigay mo. Ito ang manok sa bahay ng lola ko. Mga itlog na native. Napakasustansya nito. Para sa iyo. Salamat. Maupo ka. Tingnan mo. Ito ang bagong disenyo ko para sa autumn. Maganda ba? Maganda. Ayos. Boss, hindi ako girlfriend mo. Nagkakamali ka ng tao. Nabaliw ba ako kanina? Gabriel. Gumawa ako ng midnight snack para sa'yo. Maria. Sinabi ko na ba sa'yo, huwag kang pumasok ng basta-basta sa study ko. Nag-aalala lang din ako sa'yo. Gabriel. Kagabi ba? Abala ka ng matagal. Kasama ko si Sophia, kumain ng dinner bago umuwi. Sofia, si Sofia na naman. Maliligo na ako. Sofia. Hindi ko hahayaang agawin mo ang maginhawang buhay ko. Gagawin ko ang lahat para malagay ka sa kapahamakan. Sa totoo lang, noong nasa pabrika pa tayo, ikaw pa ang boss ko noon. Huwag mo nang banggitin yon. Ngayon, ikaw na. Ang nobya ng manager ng pabrika. Ako, isang simpleng empleyado lang. Uminom ka ng kape. Narinig ko, gustong-gusto ni Manager Gabriel si Sofia. Ang putang inang Sophia na yon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako matatanggal sa trabaho. Huwag mo siyang maliitin kahit probinsyana. Tahimik lang siya sa harap ng iba. Pero marunong talagang magmanipula. Nagbibigay pa ng mga regalo, at nagsisipsip sa manager. Sa loob lang ng 2 buwan, sa opisina ng manager, binigyan na siya ng espesyal na atensyon. Ngayon ko lang nalaman kung bakit ganun ang trato sa akin ni Gabriel. Noong nagkaroon ng problema si Sophia sa supplier, si manager mismo ang umareglo para sa kanya. Tapos noong may kontrata siyang pinag-usapan, si manager din ang sumundo sa kanya. 5 taon mo bago naging manager. Si Sofia, isang probinsyana lang, sa loob ng ilang buwan, naging sikat na sa design department, at ikaw pa ang natanggal. Hoy, nakakaawa ka talaga. Ang bruhang Sophia na yan, hindi ko siya palalampasin. May naisip akong paraan. Kaya't maghihintay ako. Manager, ayos lang ba ang ulo mo? Pasensya na sa nangyari kagabi. Lasing lang ako, huwag mo nang isipin. Ay, maliit na bagay lang yan. Para lang akong tinulak ng baboy. Marunong talagang manulak ang mga baboy dito sa barangay natin. Hindi ko sinasabing baboy ka. Manager, may kasalan ka ba? Sophia! Tigil! Tigil! Sophia, dumating ako para humingi ng kamay mo. May sira ka ba, Zausi? Ano ba nang nagawa ko sa'yo?
Anong nagawa? Gusto lang kita. At saka, kahit na yung gabing yun, lasing lang tayo, kailangan kong panagutan yun, hindi. Hoy, tignan nyo, nahihiya pa. Hindi ganyan noong nakaraan ah. Sinuntok mo ko. Aray. Huwag kang magkalat ng chismis dito sa pabrika. Walang disiplina. Manager. Hindi ako nagsisinungaling. Sophia. Noong 3rd anniversary party, nakipagtalik ka sa akin. Noong gabing yun, sa balikat mo, sa lig mo, ang daming marka. Nakalimutan mo na. Gaya mong malandi. Sino pa ba ang kukuha sa'yo kundi ako? Huwag niyo siyang pakinggan, nagsisinungaling lang yan. Wala akong relasyon sa kanya. Sabi mo wala kang relasyon kay Zausi. Eh bakit noon ang gabi ng anniversary, wala ka sa kwarto mo? Matapang ka bang sabihin kung saan ka pumunta? Tama, kung hindi mo sasabihin ng malinaw, saan ka noon ang gabing yun? Sino ang maniniwalang wala kang relasyon kay Zausi? Kasama ko siya nung gabing iyon. Bakit hindi mo agad sinabi? Nakainom ako nung gabing iyon. Medyo magulo ang isip ko. Ngayon ko lang naalala. Ngayong naipaliwanag na, uwian na. Uwian na. Sofia, ikaw na muna ang magtrabaho. Ako na ang bahala dito. Salamat, Maria. Zausi. Kung muling manggugulo ka kay Sophia, I-report kita sa pulis. CJ. Pero kung pananatilihin mo sa pabrika ang babaeng tulad ni Sophia na may masamang reputasyon, magkakaproblema ka rin balang araw. Lene. Bakit mo tinulungan si Sofia kung hindi dahil malapit nang sabihin ni Sofia ang totoong nangyari? Hindi ako makikialam. Magkaibigan kami ni Sofia. Natural lang na tulungan ko siya. Manager. Huwag mong intindihin ang tulad ni Zausi. Huwag mo nang isipin, hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Esan. Ah, napala. Yung mga native na itlog na ibinigay mo sa akin, natikman ko na, ang sarap. Siyempre naman, yung mga manok sa barangay natin, mga uod at damo ang kinakain, at iba't ibang butil, kaya masarap talaga ang itlog nila. Kung ganoon kaganda ang kalidad, 7 araw mula ngayon, darating ang foreign partner ng Chaoyang Garment Factory para magbisita. Sa pagkakataong iyon, ang mga sangkap sa pagkain ay kukunin mula sa inyo. Siyempre, pwede. Pero, kung maaaring itanong, sa event na ito, magkano kikitain ng barangay natin? Pagkatapos ibawas ang gastos, halos 50,000 piso ang netong kita. 50,000. Ang galing naman. Yung mga tito at tita sa barangay natin, hindi na kailangang pumunta sa lungsod ngayong taon. Dito lang sa barangay, busog na sila. Salamat po, manager. Napakabuti mo talagang tao. Yung putang inang Sofia na yun. Nakapag-joke pa kay Gabriel para sagipin siya. Hintayin niya. Hindi ko siya palalampasin. Bossing, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sa ilang araw, yung Chaoyang Garments ay maghahanda ng fashion show para sa mga dayuhang bisita sa isang hotel sa sentro. Fashion show. Doon, papasok ako ng palihim at siguradong mapapahiya si Sophia, mapapahiya siya ng lubusan at mapapaalis siya sa pabrika. Ito na ang huling pagkakataong maniniwala ako sa'yo. Maraming salamat sa pag-aalaga sa aming pabrika. Subukan mo po. Magandang araw po, manager. Manager, narito ka na. Engan. Yung fashion show na ito ay napakahalaga para sa bentahan ng Chaoyang Garments. Napakahalaga, hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Manager, huwag kang mag-alala. Simulat sa pool, kasama ko ang buong team ng mga modelo. Tiningnan ko na rin ang mga pagkain. Talagang walang magiging problema.
May problema, may nangyari sa mga artista. Yung mga modelo na dapat magpakita ng damit sa mga dayuhang bisita, kumain ng kinain mula sa hotel. Bigla na lang sumakit ang tiyan ko. HMP. Sophia. Ang mga ulam na yon, mga dala mo pa mula sa probinsya. Ano pa ang masasabi mo? Sinuri ko ng paulit-ulit ang mga ulam. Siguradong walang problema. Sofia. Ngayon, tingnan natin kung paano mo ay i-explain kay Gabriel ito. Sisiguraduhin kong mapapaalis ka sa Chaoyang Garment Factory. Nagdadahilan ka pa. Paano mo naman mababayaran ang tiwala sa'yo ni Manager Gabriel? Hindi ngayon ang oras para magsisihan. Humanap na agad ng bagong modelo. Hindi problema ang presyo. Sige, Ay, huli na ang lahat ngayon. Tapos na kumain ang mga bisita. Bababa na sila para manood ng fashion show. Manager. Ang autumn din na yun, ako ang nagdisenyo. Alam ko kung saan ang highlight nito. Paano kung... Ako na lang ang maging modelo. Ako na lang ang magiging modelo. Hoy! Akala mo ba ang pag-asikaso sa mga bisitang dayuhan ay parang pag-aasikaso lang sa mga pechay sa bukid nyo? Mga iyo ang mga yan. Ikaw na galing sa probinsya, karapat-dapat ka bang tumayo sa entablado? Pero, wala namang mas magandang paraan. Ngayon, di ba? Mga ito ay malalaking kliyente ng Chaoyang Garment Factory. Kung may mangyaring mali, sino ang mananagot? Ikaw ba ang mananagot? Ako. Ako ang bahala sa kanya. Ipakita mo ang galing mo para makita ng lahat. Ang gawa mo. gaano pa katagal? Just a moment. Lumipas na ang oras. Malamang takot na lumabas yang probinsya ng yan. Ayun na, lumabas na ang modelo. Diyos ko, si Sofia ba yan? Hindi ko siya nakilala. Ang ganda-ganda niya. Parang artista. Mga kagalang-galang na bisita. Magandang gabi. Ako ang taga-disenyo ng Chaoyang Garment Factory. Sophia. Ang suot ko, ang bestidang ito na may elemento ng tradisyonal na disenyo. Ito ang bagong koleksyon ng taglagas ng aming pabrika ngayong taon. Ang bestidang ito, ginamitan ito ng sutla at klasikong bordangsu. May disenyong may magandang simbolismo. Tanging ang aming Chaoyang Garment Factory lang ang may karapatan sa disenyo. Sana ay mag-order kayo ng masigasig. Maganda ang modelo. Gusto kong umorder ng 100,000 piraso. Salamat. Ako rin. Gusto rin namin. Gusto ko rin. Gusto ko rin. Gusto rin namin. Sige. Manager. Ano sa palagay mo ang pagganap ko ngayon? Sophia. Nagkamali ako sa pagtingin sa'yo. Ha? Ikaw ay higit pa sa inaasahan ko. Mas mahusay. Tinulungan mo ang pabrika ngayong araw na makakuha ng order mula sa ibang bansa. Nagpasya akong bigyan ka ng bonus na 1,000 piso. Boss. Hindi ka ba lasing? Hindi pa nga ako umiinom. Salamat, boss. Walang anuman. Nga pala. Gusto mo bang magmerienda tayo mamayang gabi? Hindi pwede. May nakausad na ako mamayang gabi. Ah, may nakausad ka pa. Kuya Daniel, nandito ako. Kuya Daniel, nakuha ko ang bonus ko ngayong araw. Tara, libre kita. Tara na. Dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti. Sobrang sikat si Sofia ngayong gabi.
Ito ba ang sinasabi mong paraan? Ito ba ang sinasabi mong paraan? Hindi ko rin inasahan yon. Grabe ang tapang ni Sofia. Diretso siyang nag-present sa harap. Naalala ko ang paraan para mapaalis si Sofia. Paalisin na siya. Sofia, Maria, anong ginagawa mo dito? Ang tagal nating hindi nagkita. Ang laki ng pinagbago mo. nagbago ka ng husto, di ba? Ah, Ito si... ito si Daniel. Daniel, ito si Maria. Kamusta? Daniel. Hindi mo ba napapansin na si Sofia ay lalong gumaganda? Si Sofia ba ang pinakamagandang babaeng nakilala mo? Anong pinagsasabi mo? Maria, malapit ka ng ikasal, di ba? May inihanda akong regalo para sa kasal mo. Hindi kita mahanap noon, kaya hindi ko na ibigay. Buti nagkita tayo ngayon, para maibigay ko. Mag-usap muna kayo, bibili lang ako ng tubig. Sofia, bakit hindi mo pa napapansin? Gusto ka pala ni Daniel. Sinabi mo sa akin dati na estudyante siya. Guwapo pa, pakasalan mo na lang siya. Ang ganda nun. Hindi pa ako handang magpakasal ngayon. Gusto ko lang magtrabaho ng maayos sa pabrika at kumita ng pera. Sofia, ayaw mo bang mag-asawa o may gusto kang tao? Ha? Paano naman mangyayari yon? Designer na ako ngayon. Kaya ko nang buhayin ang sarili ko. Ang tigas talaga ng ulo mo. Anong masama sa pag-asa sa lalaki? Tingnan mo, suot ko ginto at pilak. May katulong pa. Ang sarap ng buhay na mayaman. Hoy, nga pala. Naalala ko, parang hindi pa ako nakakakita ng boyfriend mo. Bakit hindi ngayon? Ipakilala mo sa akin. Payuhan kita. Anong ipapakita ko? Abala ang boyfriend ko. Malaking boss siya. Hindi siya katulad ninyong taga-probinsya. Tama ka. Pero, kung mag-uusap na kayo ng kasal, dapat makita siya ng magulang mo. Baka kasi maloko ka. Hoy, anong ibig mong sabihin? Anong maloko? Ang sinasabi mong sinungaling ako, nakabit ako. Nagkakamali ka sa akin. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, nag-aalala ako para sa iyo. Bakit kayo nag-aaway? Ang hirap-hirap niyong magkita, mag-usap kayo ng maayos. Ano pang pag-uusapan? Kami at kayo ay talagang magkaibang mundo. Wala nang pag-uusapan. Hay. Nag-aalala lang ako na baka maloko ka. Totoong itinuring ko si Maria bilang tunay kong kaibigan. Ayos lang. Sa susunod, ipaliwanag mo ng maayos. Boss, Pagkatapos man libre, maglalakad-lakad pa. Wala ka bang ginagawa? Sakay na. boss, oras ko na ngayon para umuwi. Lanan, medyo marumi ang bahay ko. Pumunta ka rito at tulungan mo akong maglinis. Boss, gusto mo ba akong patayin sa pagod? Hindi naman ako katulong mo. 20,000. Daniel, mauna na ako sa paglilinis ng bahay ng boss. Umuwi ka muna, ha? Sofia, Kumusta? Binibining Maria. Ubo-ubo. Kung uubo ka, sa labas. Kung mahawa mo ako, kaya mo bang panagutan? Anong basura ito? Hindi mo dapat ibinigay sa akin. Sofia, maliit lang ang sweldo mo. Hindi ka kailanman aabot sa akin. Ngayong gabi, ako at si Gabriel ay gagawin itong permanente. Sofia, hindi kita hahayaan na agawin ang lalaki ko.
Sir, hindi ba malinis ang bahay mo? Ayusin mo lang ng basta-basta. Gagawa ako ng midnight snack para sa'yo. Ha? Hindi ito ang akin. Naagimat na ibinigay ko kay Maria. Paano ito nandito? Hindi ko akalain. Ang manager na mayaman, gusto rin ang jade pendant na ito. Ang galing ko talagang pumili. Ay, Miss Sofia. Ilagay mo na lang dyan. Ako na. Ikaw ba ang kasambahay? Kumusta po? Kung masama ang pakiramdam mo, pahinga ka na lang. Ako na ang bahala. Sige. Sofia, halika kumain ng pansit. Sige, manager. Manager, ang sarap ng lutong pansit mo. Kumain ka pa. Ano na nangyari sa'yo, manager? Ano nang nangyayari? Ang init mo. May sakit ka ba? Maliligo ako. Sofia. Sabi mo, sarili mo lang ang aasahan mo. Ganyan ka lang magsalita dahil hindi mo alam kung gaano kaganda ang buhay ko. Ngayong gabi, magkakatotoo na ang pangarap ko. Magiging Mrs. Gabriel na ako. Sino ang nagpahintulot sa'yo na pumasok dito? Mukhang kinain niya ang sabaw. Anong gagawin mo? Gabriel. Bagong bili ko itong pajama. Maganda ba? Lumabas ka. Hindi pa tayo kasal. Pero ang dapat gawin, nagawa na natin dati. Ano ba talaga ang ayaw mo sa akin? Gabriel, anong nangyayari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Tulungan kita. Huwag mo akong hawakan. Magiging mag-asawa na tayo. Samahan mo ako sa isang magandang gabi. Ano ba iyan? Parang mainit ang pakiramdam ko. Nako, binibining Cheng. Ang pula-pula ng mukha mo. Aling, medyo mainit ako. Gusto kong maghilamos. Ay, sige, bilisin mo. Nasa may bungad ng hagdan ang banyo. Bilisin mo. Maria, huwag mo na akong guluhin. Ang paraan mo. Nakakadiri ka. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Gabriel. Anong ginagawa ni Sofia dito? Manager. Maliligo na ako. Ikaw naman, sa kabilang banyo ka maligo. CJ. Aling Zhang. Ang huli na, bakit hindi ka pa nagpapahinga? Ang misis, araw-araw sa ganitong oras, kumakain ng bird's nest. Dadalhin ko ito sa kanya. Magpahinga ka na, ako na ang magdadala. Paano nandito si Sofia?
Kapag nalaman niya, tapos na ako. Ma'am, dinadalhan ko po kayo ng bird's nest. Papasok na po ako. Ginang, inilagay ko na po dito ang nido. Oo. Kakaiba. Bakit para sa akin? Pamilyar ang tindig ng asawa ng manager. Anong nangyari? Ha? Wala po, Aling Zhang. Naipasok ko na ang nido. Wala na rin akong ibang gagawin. Uwi na muna ako. Sige, mag-ingat ka sa daan. Boss, Aling Zhang, nasaan si Sofia? umalis na. Umalis na. Oo. Boss, ang tagal-tagal ko nang hindi nakakita sa'yo sa kusina. Gusto mo ba siya? Gusto mo ba siya? Iba talaga si Sofia sa ibang babae, wala siyang katulad. Pero kailangan kong panagutan si Maria. Gabriel. Wala ba talagang puwang sa puso mo para sa akin? Kanina mo lang ako pinalason. Tapos magtatanong ka kung may puwang ka sa puso ko. Gabriel. Binigay ko na sa'yo ang puri ko. Hindi mo ako pwedeng iwan. Maria. Ako ang may kasalanan noong araw na yon. At palagi kong gustong panagutan yon. Pero sa mga araw na magkasama tayo, sa tingin ko, wala tayong kahit anong pagkakatulad. May 1,000,000 piso sa card na ito. Kung naiisip mo na, umalis ka sa bahay ko. Pasensya na sa'yo. Tinatanggap ko ang sampal na ito. Wala tayong pagkakatulad. Si Sofia na taga-probinsya, may pagkakatulad ba kayo? Huwag mong idamay si Sofia sa problema natin. Sofia. Isang probinsyana lang naman, mababang uri. Ano naman kung probinsyana? Dahil probinsyana siya, karapatan mo na siyang siraan. Masama ba ang maging taga-probinsya? Sasabihin ko sa'yo, si Sofia lang ang nasa isip ko. Ipak mo na ang gamit mo. Umalis ka na agad sa bahay ko. Gabriel, ang sama mo naman. Pinapaalis mo ako ng gabi pa lang. Alaynan, si Maria ba yon? Anong ginagawa mo? Sofia. Noong gabi ng anniversary, may nangyari sa amin ni Maria. Kaya, para maging responsable, plano ko sanang pakasalan siya. Pero talagang hindi kami magkasundo. Anniversary. Maria. Maria, paano mo nagawa? Ikaw, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sofia, aksidente lang yun. Si Manager Kin. Nagkamali siya sa taong kasama niya noong gabi ng anniversary. Akala niya ako yun. Balak ko sanang magpaliwanag. Totoo. Tapos, pinagpalit mo ang pagkatao ko. Sinabi mo sa manager na ikaw yung nasa gabing yon. Sofia. Mahal na mahal ko talaga si Manager Chin. Kaya nagkamali ako sa isip. Pasensya na. Kaya pala si Manager Kin ay walang girlfriend. Ikaw pala yung sinasabing fiance. Ikaw pala ang nagsisinungaling sa gitna. Sofia. Alam kong mali na ako. Pakiusap, huwag mong sabihin kay Manager Chin. Maria. Akala ko pa naman matalik kitang kaibigan. Paano mo ako napanloko ng ganito? Sasabihin ko kay Manager Kin. Karapatan niyang malaman ito. Bitawan mo ako.
Aray, Sophia! 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 Sophia, gising na. Kasalanan ko, hindi dapat ako nakipag-away kay Sofia. Kung may mangyari man talaga kay Sofia, hinding-hindi ko patatawarin ang sarili ko. Gabriel, anong nangyari sa'yo? Kanina. Ano no sinabi mo kay Sophia? Si Sofia. Hindi niya alam ang relasyon natin. Balak ko sanang sabihin sa kanya, pag ikinasal na tayo. Pero sino ba ang mag-aakala? Bigla siyang nagalit ng husto. Hindi ko siya napigilan. Anong ibig sabihin ng hindi ka nagsasalita? Hindi mo ba iniisip na ang aksidente ni Sofia ay dahil sa akin, Gabriel? Paano mo naman ako maisip ng ganoon? Kapag nagising na si Sophia, ako mismo ang magtatanong. Sofia. Kung madyay gising ka, malalantad ang kasinungalingan ko. Kaya, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Kailangan mong mamatay. Samahan na kita. Mamatay ka na. Mamatay ka na. Sophia! Sophia! Anong nangyari kay Sophia? Huwag kang masyadong malungkot. Naaksidente lang si Sofia, kaya nabangga siya ng sasakyan. Sophia! Sophia, gising ka na. Doktor! Doktor! Sophia! Okay ka lang ba? Bakit ka bigla na lang nabangga ng sasakyan? ang mga nangyari ngayong araw. Wala akong maalala. Pag gumaling ka na, saka na natin pag-usapan. Hindi na kailangang magmadali. Hindi na kailangang magmadali. HMM. Nauntog ng malakas ang ulo ng pasyente. Kaya, nawala pansamantala ang kanyang memorya. Ang iba pang mga sugat ay mga gallows lang. Wala namang malubhang pinsala. Magpahinga ng mabuti. At makakabawi rin siya sa paglipas ng panahon. Salamat, Doktor. Salamat. Pero, buntis siya. Dapat talagang maging maingat dito. Buti na lang at hindi nawala ang bata ngayon. Sa gitna ng masamang pangyayari, ito ang pinakamagandang nangyari. Sa susunod, baka hindi na tayo swertehin. Buntis ako. Hindi pwede itong bata. Gusto kong ipanganak ang batang ito. Ayokong maging isang inang, nagpapabaya sa sariling anak. Samantalahin na nakalimutan ni Sofia na pinalitan ko ang kanyang pagkatao. Pipilitin ko siyang ipa-abort ang anak ni Gabriel. Sofia, para sa kabutihan mo lang ang lahat ng ito. Hindi ka pa kasal ngayon. Paano mo palalakihin ang batang ito? May trabaho ako. Kaya kong buhayin ang batang ito. Walang ama ang batang ito. Isang anak sa labas lang siya pagkapanganak. Dapat ko bang sabihin kay Gabriel na anak niya ito, pero may kasintahan na siya? Parang pinipilit ko ba siya nito? Sa totoo lang, anak ko yon. Aalagaan ko siya. Ang batang ito. Sophia, alam ko. Gusto mo talagang ipanganak ang batang ito. Mahal kita. Mamahalin ko rin ang anak mo. Kahit sino pa ang ama ng batang ito. Ituturing ko siyang parang sarili kong anak. Ituturing ko siyang tunay kong anak. Sophia, pakakasalan mo ba ako? Gusto mo bang pakasalan ako? Daniel kuya. Pasensya na.
Hindi kita maaaring pakasalan. Sofia. Bakit mo tinanggihan si Daniel? Napakabuti niyang tao. Maria. Ayaw ni Sofia, bakit mo pinipilit siya? Mabuti lang ang intensyon ko sa pagsasabi nito. Bakit mo ako sinisigawan? Ang sakit ng ulo ko. Sofia. Aksidente lang ito. Manager Chin. Nagkamali siya sa taong kasama niya noong gabing iyon ng anibersaryo. Akala niya ako iyon. Balak ko sanang magpaliwanag. Totoo. Daniel. Kausapin mo nga si Sofia. Ang kasal ninyo. Kailangan ng magmadali. Kapag lumaki na ang tiyan, hindi na maganda ang kasal. Kailangan pa ring pumayag si Sofia. Masakit ang ulo ko. Lumabas muna kayo. Manager Kin. Mayroon akong disenyong plano. Pwede mo bang kunin iyon para sa akin? Maria. Magkasama tayong nagtatrabaho. Kailangan itong itago. Lumabas ka muna. MM. Manager Kin. Noong gabing iyon ng anibersaryo, ang taong nasa kwarto mo. Ako iyon. Ganito nga ang nangyari. Ganito pala ang sitwasyon. Inaamin ko. Ang sanggol sa tiyan ko. Ay atin ito. Boss Gabriel. Hindi ko gustong gamitin ang batang ito para manakot sa'yo. Ayoko lang na hindi mo alam ang totoo. Anak ko ito. Siguradong pananagutan ko ito. Pero makinig ka. Sisiguraduhin kong mailantad si Maria. At magbibigay ako ng paliwanag sa'yo. Gabriel. Naninigas ang binti ko. Ang pagpapanggap bilang si Sofia. Siya ang dahilan kung bakit naaksidente si Sofia. Bago ko mailantad ang kanyang mga ginawa sa publiko, kailangan ko siyang bantayan. Kung wala ka pang mahanap na bahay, tumira ka muna sa bahay ko. Gabriel. Hindi mo pa rin ako kayang iwan. Hindi ba? Huwag kang mag-alala. Mabilis akong maghahanap. Gabriel. Kailangan kong manatili sa tabi mo. At mahawakan ang aking gintong minahan. Gabriel. Anong sinabi ni Sofia sa'yo? Kumusta siya? Ayos lang ba siya? Wala. Tungkol lang sa trabaho. Nga pala. Kanina nagmadali ako. Hindi dapat kita pinaghinalaan na tinulak si Sofia. Naipaliwanag na ni Sofia sakin. Talaga nga. Sofia, hindi pa rin naaalala ng tanggang to. Palagi mo akong iniisip ng ganyan. Sa isip mo ba, ganun ba kasama ang tingin mo sakin? Nag-isip lang ako ng masyado. Gabriel. Sapat na yang sinabi mo. Naalala mo ba noong anniversary? Nasa kwarto ka ng hotel. Hinawakan mo ang kamay ko para hindi ko patayin ang ilaw. Sabi mo, takot ka sa dilim. Kahapon, pinalayas kita. Siguro, natakot ka ng husto. Ha? Totoo, takot talaga ako sa dilim. Kagabi, pinalayas mo ako sa bahay. Muntik na akong mamatay sa takot. Yung sinabi mo noong araw na yon. Naalala mo pa ba? Siyempre, naalala ko. Hindi ko yan malilimutan habang buhay. Totoo nga ang sinabi ni Sofia. Gabriel. Bakit ganyan ka tumingin sakin? Wala lang. Naisip ko lang na kahit ano pa ang mangyari. Dapat kitang panagutan talaga. Balak kong ipahayag ito ng formal bukas. Ikaw ang aking nobya. Nobya. Gabriel. Totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre. Ang tagal ko nang hinihintay ito. Maghanda ka ng maaga. Sofia. Gusto kong makita mo mismo kung paano ko aagawin ang lahat ng iyon ng marangya. Nakaayos na ang mga reporter sa labas. Sofia. Maghintay ka lang. Ngayong araw. Ako ang pinakamakinang nabalita sa lungsod na ito.
Ay, malapit na siguro siyang dumating. Bakit hindi pa siya dumarating? Sino yan? Hoy! Dumating na ang asawa ng hepe ng pabrika. Nandyan na siya. Bilis, bilis. Asawa ng hepe ng pabrika. Nandyan na siya. Bilis. Siya siguro yung may bahay na ipapakilala ng plant manager. Magsalita ka naman. Tabi. Tabi. Ang trabahong ibinigay sa akin ng pahayagan ay kumuha ng 500 litrato. Ikaw na naman. Ano ng problema, Maria? Bilang empleyado ng garment factory, dumalo ako sa company party. May problema ba? Sofia. Espesyal na araw ng may bahay ngayon. Anong ibig sabihin ng suot mo? Para agawin ang atensyon. Tama. Para agawin ang atensyon nga ang gusto ko. Maria, maraming tao ang nakatingin. Pag-uusapan natin ito mamaya. Bilis, halika. Halika. Dito, bilis. Maligayang pagdating sa company party ng Choyang Garment Factory. Ngayong araw, may personal akong bagay na i-anunsyo. Gusto kong ipakilala ang aking nobya sa inyong lahat. HMPH. Kahit mas magaling ka sa akin, ang makakapag-asawa ng mayaman, ay ako pa rin. Siya nga. Siya na nga. Sofia. Si Sofia. Siya, ang swerte mo. Ayos. Congratulations. Maganda. CJ. Gabriel, ano ba ang ibig mong sabihin? Maria. Pinalitan mo si Sofia. Gumawa ng aksidente. Muntik mo na siyang mapatay. Alam ko ang lahat. Maria, akala mo ba talaga na ang lahat ng ginawa mo ay hindi malalaman? Mga tao. Ilabas ang impostor na ito. Mula ngayon, ayaw ko nang makita siya. Kaya pala. Nagpapanggap ka lang pala sa akin. Ngayon mo lang naisip. Napakatanga mo naman, Maria. Ikaw ang unang nagsinungaling sa akin, at saka mo sinaktan si Sofia. Akala mo ba palalampasin kita? Sofia, ako ang pinakamatalik mong kaibigan. Hindi mo ako pababayaan. Hindi ba? Pakawalan mo na siya. Sofia, makiusap ka kay Gabriel. Magkasama na tayo mula pa noong bata pa tayo. Bilisin mo, pakisabi mo kay Gabriel na pakasalan niya ako. Nakakapal ng mukha mo para sabihin iyan. Maaari bang magising ka na? Nagkamali ako. Sinusubukan kong abutin ang buhay na gusto ko. Ano ang mali doon? Ikaw naman, Sofia. Paulit-ulit mong sinasabi na, matalik kong kaibigan kita, pero ayaw mo siyang ibigay sa akin. Mas maganda ako sa iyo, mas matalino pa. Bakit ako ang dapat na mas mahirap ang buhay kaysa sa iyo? Mas bagay ako sa mataas na lipunan kaysa sa iyo. Talagang matigas ang ulo mo. Umalis ka na. Wala na akong sasabihin sa iyo. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Dalhin niyo siya. Sofia, hindi ito ang huli. Hahayaan mo na lang siya. Ngayon, nawala na sa kanya ang lahat. Sir, gusto kong mag-isa muna. May dala akong pagkain para sa'yo. Kanina, nakita kitang umalis sa party. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo. Ngayon, kumusta na ang pakiramdam mo? Okay naman ang pakiramdam ko ngayon. Boss, alam kong sinabi mo sa party na pakakasalan mo ako. Para lang galitin si Maria. Huwag kang mag-alala. Malapit na akong aalis. Hindi kita gagambalain. Ano nang pinagsasabi mo? Saan ka pupunta? Tanong ko sa'yo. Yung bata sa tiyan mo. Ano ang plano mo? Ang batang ito ay dumating sa maling panahon. Pero, Alam kong ang batang ito ay aksidente para sa'yo. Alam ko ring makasarili ang iniisip ko. Pero, pwede bang, huwag mong ipa-abort ang batang ito? ha? Ano ang ibig mong sabihin? Magulo ang lahat sa party. Pero seryoso ako nang sabihin kong pakakasalan kita. Sofia, pananagutan kita. Kung itutuloy natin ang bata, maaari nating ibigay sa kanya ang isang kumpletong pamilya. Ikaw, dahil ba sa batang ito, gusto mong panagutan ako? Ikaw,
Dahil ba sa batang ito, gusto mong panagutan ako? Ako, Hindi naman kailangan ganito. Ayaw ko sa ganitong klaseng pagsasama. Ang batang ito, hindi ko rin ito iiwan. Sa pamilyang walang pagmamahalan, ang mga magulang, hindi magiging masaya ang bata. pwedeng mahalin ang isa't isa. Pero kailangan na may mutual na pagkagusto muna, bago mahalin ang isa't isa, hindi ba? Meron ako. Ha? May gusto ako sa'yo. Ikaw, Kailan pa iyon? Hindi ba't kasama mo, si Maria? magkahiwalay kami ng kwarto. Dati akala ko, siya yung kasama ko nung gabing yon. Kaya gusto kong panagutan siya. Pero palagi kong nafe-feel na hindi ako marelax sa kanya. Wala ring closeness. Kaya magkahiwalay kami ng kwarto. Nang magkasama tayo sa opisina, napansin kong marami tayong parehong iniisip. Medyo magkamukha ang mga ideya natin. Kaya komportable akong kasama ka. Maluwag, sa loob. Mula nang ipagtanggol mo ako sa inuman. Nagsimula na akong magka-feeling sa'yo. Pero kailangan kong pakasalan si Maria noon. Kaya pinipigilan ko ang sarili ko. Kaya palagi kong pinipigilan ang sarili ko. CJ, Ha? Anong sige? pwede kong ituloy ang pagbubuntis ko. Kaya, nagpapakasal ka ba sa akin? Sige, payag ako. Sofia, huwag kang mangarap. Kahit mamatay ako, hinding-hindi ko pagbibigyan ang gusto mo. Sofia, ang pinakaayaw ko ay, yang pagmumukha mong inosente. Sasabihin ko sa'yo, ngayong nasa kamay mo ako. Tapos ka na. Lakad. Uy, gising ka na. Huwag kang kumawala. Mahigpit ang pagkakatali ng lubad na ito. Hindi mo yan mapupunit. Maria, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi pa ba sapat ang leksyon sa salo-salo? Bakit hindi ka pa rin nagbabago? Saan mo nakuha ang kapal ng mukha para kausapin ako ng ganyan, Sofia? Bakit lagi kang nakakakuha ng atensyon at paghanga ng lahat? Kahit si Gabriel ay nahuhumaling sa'yo nang hindi sinasadya. Halos ikakasal na kami. Isang hakbang na lang. Isang hakbang na lang, masasaya na ako. Anong karapatan mong agawin? Ikaw. Ikaw ang kumuha ng lahat sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin ng basta-basta. Gagawin kitang unti-unti. Na mas masahol pa sa pagkamatay. Maria, ganito na ba kalaki ang galit mo sa akin? Gusto mo akong sunugin ng buhay? Oo. Galit ako sa'yo. Sobrang galit ako sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, asawa ko na siya ngayon. Mamatay ka na, Sofia. Susunugin kita hanggang maging abo. Huwag po kayong mag-alala, manager. Lahat ng sinabi ni Maria kanina, na-i-record ko. Gabriel. Niloko mo na naman ako. Kumusta ka? Okay ka lang? Okay lang, hindi naman siya ganun kalakas. Gira. Narinig tayo ni Maria. Baka may gawin siya sa'yo. Kung saktan ka niya, isusurrender ko talaga siya sa pulis. Muntik mo nang mapatay si Sofia noon. Hanggang ngayon, wala ka pa ring pagsisisi. Paparating na ang pulis. Mas mabuti pang pag-isipan mong mabuti kung paano mo ipapaliwanag para bumaba ang parusa sa'yo. Gusto ko lang siyang patayin. Ano naman? Walang hiya siya. Nanggugulo sa may kasintahan. Mabuti pa nga kung mamatay siya. Maria, hanggang ngayon, hindi mo pa rin aminin ang pagkakamali mo. Tumahimik ka. Ikaw nakabit. Demonyong nanggugulo sa may kasintahan. Huwag mong siraan ng siraan si Sofia.
Hindi naman dapat ako ang magiging kasintahan mo. Dapat alam mo yan ng husto. Eh ano naman? Ikaw naman ang nagkamali. Anong kinalaman ko doon? Hindi ko lang sinabi sa'yo ang totoo. Mali ba yun? Walang pagbabago sa'yo. Sino ang tumawag ng pulis? Ako po, officer. Siya. Tinangka niyang patayin ang kasintahan ko. May testigo at ebidensya ako. Salamat po. Okay ka lang. Okay lang. Gabriel. Kung ganyan ka ka-brutal sa'kin. Huwag kang magalit kung gantihan kita. Hoy! Boss! Hehehehe. Gabriel, okay ka lang. G. Sofia, hahanap ako ng doktor. Huwag kang matakot. Tibayan mo lang. Paparating na ang doktor. Gusto ko sanang mag-propose pagkaalis natin dito. Pero ngayon na nakikita kitang malungkot. Sophia, pakakasalan mo ba ako? Hindi pa ako handa. Hindi mo kailangang maghanda. Ganito ayos na. Kung ganyan ka kagaling magsalita, di, may mga kondisyon sa pagiging asawa ko. Ano man ang mga kondisyong iyon, pumapayag ako. Ngayon, makinig kang mabuti. Simula ngayon, ako lang ang dapat mong mahalin. Alagaan mo ako at huwag mong lokohin. Gawin mo ang bawat bagay na ipinangako mo sa akin. Maging tapat ka sa bawat salitang sasabihin mo sa akin. Huwag mo akong apihin o murahin. Manalig ka sa akin. Kapag may umaapi sa akin, ikaw ang unang lalapit para tulungan ako. Kapag masaya ako, dapat masaya ka rin. Kapag malungkot ako, dapat aliwin mo ako. Lagi mong isiping, ako ang pinakamaganda. Sa panaginip mo, ako ang makikita mo. Sa puso mo, ako lang ang nandyan. Pinakamaganda. Hoy, hindi pa ako pumapayag. Hindi pwede. Dapat pumayag ka. Ha?